Magandang araw muli sa inyo mga ka-farmlat. Once again, ito si Jem, ang inyong tagapaglingkod at tagapagbalita ng magagandang property. At mga ka-farmlat, ayan yung property na ipapakita ko sa inyo. Tabing kalsada po ito ng barangay road nila. Then, ayan, may linya ng kuryente at meron din pong source ng tubig dito. At bago po ako magpatuloy mga ka-farmlat, huwag niyo po sanang kalimutan mag-subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga latest videos po namin. Ayan mga ka-farmlat, etong lalakarin ko po itong frontage po na ito para malaman po ninyo kung hanggang saan. Ang estimated frontage po nito ay nasa 150 meters. So ayan yung tabing-tabing kalsada po ito mga ka-farmlat. Tapos yung pagka-slope niya is banayad lang. Talagang maganda itong area po na ito. Of course, malamig yung simoy ng hangin at tahimik din po dito sa lugar po na ito. Then honest naman tayo, nakikita ninyo dito mga ka-farmlat yung daanan. So ano pa siya noon, hindi pa siya sementado. At pagdating po ng mga ilang panahon ay sesementohin na rin po ito. Ayun po ang sabi sa amin ng mga trusted dito. Ayan po, tignan nyo kung gaano kaganda at kung gaano kalago yung mga dahon. Green na green siya. Ibig sabihin, maganda po yung lupa na ito. Mataba po, ano? Then mamaya, itong property po na ito, mga ka-farmlat, merong kasama to na 3 pitak or 4 na pitak, kung di ako nagkakamali, na palayan. Bukod dito sa property na to, sa likod niyan, meron pong palayan. Yun nga po, 3 or 4 na pitak na palayan siya. Ganun po kalaki itong lote po na ito at very accessible po ito sa lahat. Malapit po ito sa eskwelahan, malapit din po ito sa barangay, sa bayan nila. Malapit din po ito mga ka-farmlat. Eto na mga ka-farmlat, nandito na po ako sa loob ng property at kitang-kita nyo naman kung gaano kadami yung puno ng coconut trees dito. Nasa 500 pieces po ang coconut trees na pwede po ninyong koprahan. Then, meron din pong mga puno ng kalamansi dito sa area po na ito. Mamaya madadaanan ko po, madadaanan natin yan. Then, ayan, nakikita nyo, napakaganda ng area. Banayad lang po yung pagka-slope niya, hindi siya yung tipong mataas. Then tabing kalsada nga po siya. At mga ka-farmlat, marami kayong pwedeng gawin dito at hindi lang naman po yung nyog at kalamansi ang tanim dito. Nakikita nyo kanina, mayroong mga anahaw dito sa area na ito. Meron din mga ibang punong kahoy na pwede po ninyong mapakinabangan. Then depende na lang po sa inyo kung ano pa yung gusto ninyong itanim sa lugar na ito para someday ay aani po kayo or pwede nyo pong ibenta sa merkado kung ano man yung pwede nyong mapakinabangan sa lupa po na ito. Then ulitin ko lang po, may kasama po ito na 3 o 4 na pitak ng palayan. Ngayon mga ka-farmlat, pag-usapan na po natin kung ilang oras po yung biyahe. From Manila hanggang dito sa Lopez, Quezon ay nasa 5 oras po. Then, yung total area naman po nito mga ka-farmland is 2.7 hectares. 3 meters po yung right of way. Depende po sa inyo kung lalaparan nyo pa. At yung frontage po nito ay nasa 150 meters. At mga ka-farmlat, title po itong property na ito. Then sa halagang 2.5 million, meron na po kayong ganitong kagandang property. Kung gusto nyo naman mga ka-farmlat, itainggan nyo lang kung ayaw nyo pong gamitin for investment. Para pagdating po ng panahon, lalo na pong tataas yung value ng inyong lupa. So pinaka-the best nga po, sabi nga nila, mag-invest tayo sa kalupaan. So ano pang inaantay ninyo mga ka-farmlat? Tumawag lamang po kayo sa mga numerong naka-flash dyan sa inyong mga screen at mag-set na po tayo ng inyong mga tripping. At kami naman po ni Mr. Rosendo ay naghahatid lamang po ng mga magagandang property. Ipag-uugnay lang po namin yung seller at buyer tapos bahala na po silang mag-usap. Muli, ito po si Jem, ang inyong tagapaglingkod at tagapagbalita ng magagandang property. Have a nice day po. Ingat po kayong palagi mga ka-farmland.